Ano ba ang relasyon ng fatigue o labis na pagkapagod sa paghihilik? Ito ay maraming long-term complications. May scores ito kung normal or abnormal. Magandang araw mga kabarangay Belkans. Ako po si Dr. Lulu Sara Garcia, isang cardiologist. Ang inyong host sa isa na namang episode ng Real Talk with Doc. Alam nyo ba na ang paghilik ay hindi dapat hinahayaan lamang at maaaring magdulot o maging isang sanhi ng mga seryosong problema sa kalusugan? Sa episode na to, tatalakayin natin ang mga panganib ng paghilik at kung paano ito nakakaapekto sa ating katawan. Masaya akong makasama ngayon ang ating special na bisita, Dr. Debbie Bernardo, isang neurologist at isang sleep specialist. Magandang araw, Dr. Debbie. Salamat, Dr. Lulu. Excited akong talakayin ang isang napakahalagang paksa, ang paghihilik. Doc Debbie, may mga taong nagsasabing pagod lang ako kaya ako naghihilik. Ano ba ang relasyon ng fatigue o labis na pagkapagod sa paghihilik? Totoo naman na kung tayo ay pagod maghapon, mas malalim o mas mahimbing ang tulog natin. Kaya may posibilidad na mas maghihilik ka sa gabing yun. Pero may mga taong pagod din na hindi naman naghihilik. So pwedeng normal or abnormal ang paghihilik sa gabi. Ang sabi naman nila kapag humilik ka, posibleng may sakit ka na or underlying health issues. True or false ba ito, Dr. Debbie? Ang paghihilik ay maaring abnormal na siya kung ikaw ay may mga nararamdaman kinaumagahan. Parang hindi ka na-refresh or hindi ka masaya sa tulog mo. Yun na ang tinatawag na obstructive sleep apnea. Pero meron din yung tinatawag na primary snoring na naghihilik ka pero wala kang problema kinaumagahan at kontento ka sa tulog mo magdamag. Okay, nabanggit mo Dr. Debbie yung sleep apnea. Ano ba ang definition ng sleep apnea? So may technical definition kasi ang sleep apnea, no? Ang obstructive sleep apnea yung mga taong masyadong malakas maghilik, naririnig na sa kabilang kwarto. Tapos sa sleep study ay meron silang apnea, tumitigil ka sa paghinga ng 10 seconds or more, or hypopnea, yung mababaw, yung paghinga mo ng 10 seconds or more, tapos bumababa yung oxygen sa iyong katawan. May scores ito kung normal or abnormal. So yun ang obstructive sleep apnea at importante nga yung may nararamdaman ka kinaumagahan. So lahat ba ng humihilik ay may sleep apnea? At dapat bang mabahala tayo kung tayo ay merong obstructive sleep apnea? At isa pa, ano ba ang ating pwedeng gawin para maiwasan to? May primary snoring, yung mga malakas lang maghilik pero kontento sila sa tulog nila. Ang obstructive sleep apnea ay ang number 1 cause ng excessive daytime sleepiness. So, ito ay nakikita sa mga taong sobra sa timbang, no? Yun ang number 1 cause. Pero pwede rin kasi may mga tao na depende sa shape ng mukha mo, prone ka sa sleep apnea, pati yung dentition, yung pagtama ng ngipin sa bunganga natin, pwede rin maging dahilan yon ng sleep apnea. Tapos may mga gamot na pwedeng makakapagpalala ng snoring, katulad ng mga pampatulog, alcohol, cigarette, smoking, pwede rin magka-worsen yon ng sleep apnea. At ito ay maraming long-term complications. May reminder kami dyan na palatandaan kung ano yung mga dinudulot ng obstructive sleep apnea. Ito ay sleep apnea hurts hearts. So H stands for heart failure, E for elevated blood pressure, A for atrial fibrillation or irregular heartbeats, T for type 2 diabetes, and S ay strokes. So ito ang pwedeng maging komplikasyon pag matagal ka ng may obstructive sleep apnea na hindi ginagamot. So talagang delikado nga pala ang obstructive sleep apnea. Hindi natin ito dapat binabaliwala. Paano naman, Dr. Debbie, di ba merong mga tao na namamatay habang natutulog?
Ano ba, may relasyon ba yung bangungot or nocturnal death syndrome sa sleep apnea? Magkaibang sakit yon, no? Ang obstructive sleep apnea, hindi ka mamamatay kaagad sa gabi na yon. Yung bangungot or nocturnal death syndrome ay ang tinatawag kasama sa mga tinatawag natin na sudden unexpected nocturnal death syndrome or SUNDS, no? Ang nakikitang mga dahilan dyan ay problema ka talaga sa puso. Kung ang obstructive sleep apnea will kill you softly kasi matagalan yung mga komplikasyon niya. Hindi kasama ang bigla ka na lang mamamatay sa gabi. Okay, so iba ang sudden death sa killing me softly ng sleep apnea. Bilang pagtatapos, Dr. Debbie, ano ang maaari mong iparating na mensahe o parting words sa ating mga manonood tungkol sa paghihilik? So, ang paghihilik ay maaring obstructive sleep apnea na siya, no? So, hindi dapat kalimutan natin ang mga sinasabing masarap nga matulog, masandal tulog lang, no? Yun pala ay dahil kulang na siya ng tulog the previous night. So, para maiwasan or magamot, kasama sa gamutan ang obstructive sleep apnea, ang number 1 na advice namin ay weight loss, no? Kasi yun ang number 1 na risk factor, and nakita natin na kung mabawasan lang kahit 10% yung timbang ng isang tao, yung binibilang natin na apnea-hypopnea index during the sleep study can be cut in half. So that's number 1. And then there are medicines that can worsen sleep apnea, yung mga pampatulog, yun na nga, yung alcohol, paninigarilyo, ay nakakapagpalala din ng sleep apnea. Salamat, Dr. Debbie Bernardo. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na episode ng Real Talk with Doc, kung saan tatalakayin natin ang iba pang mga mahalagang paksa sa ating kalusugan. Muli, ako si Dr. Lulu Sera Garcia. Salamat sa inyong panunood.